Mapabilis na tumaas ang level ng tubig sa Marikina River dahil sa malalakas at tuloy-tuloy na pagulan. Dahil dito, ilang pamilya na ang kinailangang lumikas. Ang update niyan alamin sa sentro ng balita ni Ryan Lesiges. Live! Angelique, bagamat may mga pamilya na nga na nagsilikas na simula kaninang umaga, patuloy pa rin yung paghikayat ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro sa ilang pang pamilya na mga nakatira sa mga mabababang lugar na hanggat maaari daw ay agahan yung paglikas para hindi na ito habang tinitingnan nga nila yung sitwasyon dito na patuloy yung pagtaas ng level ng Marikina River. Sa pagtaya naman ng Marikina City DRRMO Angelique, kaninang alas 7 ng umaga nang maitala nila yung pinakamaraming buhos ng ulan na umabot sa 200 millimeters sa loob lamang ng isang oras. Hindi pa man itinataas sa unang alarma ang Marikina River kaninang alas 6 ng umaga, nagsimula ng magsilikas ang ilang residente sa Marikina na nakatira sa mga mabababang lugar. Ito ay dahil sa walang tigil na ulan dulot ng bagyong Enteng. Isa sa mga maagang lumikas kanina, si Nanay Jasmine mula sa Barangay Malanday. Kwento niya, wala pa naman daw tubig baha sa kanilang bahay, pero mas pinili ninyang lumikas ng maaga. Nitong nagdaang bagyong Karina kasi, inabot hanggang Quezon, Manila ang tubig baha. Pinahinto muna namin yung lakas ng ulan kasi sobrang Pero nung naghakot kayo, may tubig na sa inyo? Wala pa naman. Wala pa? Oo. Inunahan nyo na? Inunahan namin kasi pag may tubig, nagkaroon ng tubig sa may amin, makukulong na kami, hindi namin makakalabas. Bukod sa ilang personal na gamit, sinikap din na dalhin ni Jasmine ang kanyang mga paninda mula sa kanyang sari-sari store. Kasi meron pa kayo, walang pupuhunan. Pupunin ka naman sa ulit, sa zero. Kaya yan. Paano yan ngayon? Sarado muna tindahan? Oo, sarado. Kung magtinda-tinda ka dito? Hindi, walang space sa taas. Sabi ng Marikina City DRRMO, as of 11 a.m. kanina, umaabot na sa mahigit 500 pamilya ang nagsilikas mula sa kanilang tahanan. Katumbas ito ng halos 3,000 individual. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Marikina na nakahanda na ang lahat ng mga pangangailangan ng mga evacuees. Maaga rin daw na pinesto ang mga rescue equipment. Kanina, inabutan pa ng PTV News ang ilang rescue personnel na inihahanda ang kanilang kagamitan. Sabi ni Dave David, ang hepe ng Marikina City DRRMO, alas 7:50 kanina nang itaas sa unang alarma ang Marikina River. Makalipas lamang ang mahigit 30 minuto, agad itong itinaas sa ikalawang alarma. Minomonitor namin yung mga areas. Ang naging cause talaga ng mabilisang pagtaas ng tubig, surface flooding, ito yung mga nasa street natin, is yung volume ng tubig na inulan sa atin kaninang umaga. Napakataas ng rainfall natin. In the matter of 1 hour nung 7 a.m., 200 millimeters of rain yun eh. Yung total natin dun sa mga gauging station natin, napakataas nun. Yun yung nagpataas ng mabilisan sa water level natin. Nag-equivalent agad yun ng pagtaas ng ilog natin ng roughly around 2 meters. Sa oras na magtuloy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig sa Marikina River, ay maaaring ipatupad na ang forced evacuation. Nitong nagdaang bagyong Karina ay umabot sa mahigit 30,000 individual ang inilikas dahil sa baha. Sa third alarm at 18 meters, forced evacuation tayo. Pero yung term na forced evacuation, hindi naman siya nangyayari na kasi people are evacuating na as early as first alarm, second alarm. To prove that, yun nga, nandami na nating evacuees, almost 3,000 ang evacuations. Yung evacuees natin sa evacuation center. As early as 6 a.m. Angelique, sa mga oras na to ay patuloy pa rin nakakaranas ng pagulan dito sa Marikina City. Pero ang magandang balita ay bumaba na yung dami ng ulan na bumubuhos dito. Kanina, nasa almost 50 millimeters na lamang daw yung buhos ng ulan na bumabagsak dito sa Marikina. Just the same, ay pinag-iingat pa rin ng mga otoridad yung mga residente dito. Kaninang alas 9:40 ng umaga, Angelique, nasa 17.1 meters ang level ng tubig dito sa Marikina River. Pero sa ngayon, mas bumaba na ito at nasa 16.6 meters na lamang ito. Nananatili pa rin yan sa second alarm kung kaya't naka-alerto pa rin yung mga otoridad dito. Angelique. Okay, so mukhang bumababa na ang tubig. Tama ba, Ryan? At ibig sabihin ba nito ay maaari nang makauwi muli ang mga residenteng nagsilikas? Well, Angelique, tama ka. Medyo bumababa na from 17.1. Ngayon, nasa 16.6
yung level ng tubig dito sa Marikina River. Pero yung tanong mo kung pwede nang makauwi, abay hindi pa. Kasi ang binabantayan kasi ngayon ng Marikina City DRRMO, crucial daw, Angelique, yung simula kaninang umaga hanggang mamayang hapon dahil yung mata ng bagyo ay malapit lamang sa bulubundukin na nakapaligid dito sa Marikina. Actually, kung tutuusin, Angelique, hindi daw talaga malakas yung buhos ng ulan dito sa Marikina mismo. Yung malalakas yung buhos ng ulan ay yung mga kalapit na bayan at yung mga bundok na malapit dito sa Marikina. Ang nagiging problema, nagiging catch basin yung Marikina City, itong Marikina River particular na, kung kaya't mataas yung pagtaas ng level ng tubig dito, kung kaya't patuloy pa rin na nakamonitor ang lokal ng pamahalaan at patuloy pa rin yung kanilang paghikayat na lumikas, lalo na yung mga matatanda, para hindi na kailangan i-rescue. Kung sakasakali man, wag naman sana tumaas pa yung tubig dito sa Marikina River. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesiges.